Hi everyone, this is Aaron Henry Cruz. I'm from Pasig City. I'm a fitness coach, social media influencer, ramp model. My name is Henry Cruz. Marami na po akong nasalihan na events, competition like pageant, churituna, modeling, contest, kung saan. Yeah. Na-discover ako, I think, sa Showtime. Sumali po ako ng Gandang Lalaki. Sa Gandang Lalaki na semi-finalist po. Na-discover din ako, syempre, sa mga taping, shooting. Nag-extra ako sa mga pelikula, kung saan. Maraming teleserye. Marami tayong project na nagawa na at gagawin pa. Pero pwede nyo akong mapanood sa YouTube, sa aking Facebook account, Aaron Henry Cruz, Aaron Cruz Official, Facebook. And then, syempre sa Viva Movie. To be honest, marami akong worst experience in life. Syempre, hindi tayo perfecto, nagkakamali din. So, mga na-experience ko, ito yung nagbibigay sa akin ng motivation. Like yung nangyari sa akin before. Nawala sa bypass operation ng isang TV actor model. Tado ang isang TV actor at model sa bypass operation sa Taguig. Pag bypass, di ba droga yun? Opo. Bakit nagda-drugs ka ba? Hindi po. Nobel po nilagay nilang kaso. Naghahanap po sila na model or celebrity na ma-inimedia nila that time. Kasi before po, magsusona kay Duterte. Armado po sila ng barel. Huwag ka mong papalaga. Nilabas yung tsapa, pideya kami. Sabi nung isang driver, pwede ka tumakbo ha. Ako ay isang biktima na prema po ako. Bakit ka nakalaya? Nakalaya po ako kasi dumating po sa point na nag-promulgation yung judgment day na tinatawag. Nanalo po ako sa kaso. Acquitted ang tawag po doon. Acquitted ka. Yes. So, nung binasahan na kayo ng resolusyon o ng desisyon at narinig mong acquitted ka, Opo. anong naging initial reaction mo? Umayak po ako. Parang nanalo po ako sa loto. Kasi sa sobrang hirap po sa loob, yung mga dinaras ko po na pagsubok, problema, hirap, sakit, parang answer prayer po talaga na makalaya po ako. Kaya acquitted. So, it's a long story pero nakakapulutan ng aral ng leksyon ng maraming tao. Marami akong natutunan, marami akong napagdaanan. Like yung na-realize ko na napakahalaga ng buhay ng tao sa mundo. Like yung makasama mo yung mga magulang mo sa araw ng mga okasyon like birthday mo, Pasko't Bagong Taon, birthday ng mga relatives mo, lalong-lalo na yung mga mahal mo sa buhay, family mo. Pahalagaan mo yung oras ng pamilya, pahalagaan mo yung pagmamahal ng magulang mo sa'yo. Gusto kong payuhan ang mga kabataan na kahit small circle, mas piliin nila yung mga good influence na tao. Yung mga kaibigan na isasama ka sa tamang landas. Umiwas ka sa mga masamang bisyo or maling barkada. Kasi minsan, hindi mo nakikita na kayang magpahamak sa'yo o piliin mo yung mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ng mga kaibigan mo or mga taong nasa paligid mo is totoo. Yung iba dyan is sasamahan ka lang nila kasi sa masaya lang. Pero pag dumating sa point na nangangailangan ka ng tulong, baka hindi ka na nila matulungan or masamahan. Yung mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay, ang maipapayo ko sa kanila is kailangan magdasal sila. Kailangan yung buhay is balance. Hindi palagi work. Kailangan may oras din kayo sa Panginoon,
may oras din kayo sa pamilya, at syempre may oras din kayo sa sarili nyo. Ayusin nyo yung sarili nyo, at mag-ehersisyo tayo. Kumbaga, umiwas kayo sa mga bisyo. Piliin yung maging mabuting halimbawa. Like, libangin nyo yung sarili nyo. Huwag kayong maging emo. Minsan, kailangan natin mag-mature. Mag-mature tayo mag-isip para alam natin yung tatahakin natin yung tamang landas para hindi tayo mapariwara, hindi tayo mapahamak. Yun yung gusto kong payo na iparating sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya kailangan matuto tayo magpahalaga at magpasalamat sa Panginoon. Paano guys, hanggang sa muli, ako po pala si Aaron. Nadapa man, hindi mayaman, pero patuloy na babangon.